action right now that Sara, Vice President Duterte's legal team, essentially once again went to the Supreme Court. It's a 186 petition and declaring that there's been a grave abuse of discretion on the part of the House in terms of conducting the impeachment complaint hearings. I want to get your reaction on that first. Well, of course, we expected that, and we felt that they were gonna file a petition before the Supreme Court. I mean, she has her lawyers, and it is just natural for the lawyers to exhaust all remedies available to them. And this all right, includes so you filing a expected petition. that. Yeah. Diyan kalakas ang aming presidente sa 2028. Pero mas malakas ang backup ni Marcos dahil pagdating pa lang ng complaint dyan sa Kamara, pinatay na. Pero ito ang kaibahan kay Marcos at sa kay Sara. Ang sa kay Sara na mga supporters organic. Di ba? Sila ang nagkusa, sila ang nagbayad, sila ang nagsikap, kusang loob, palakpakan. I-compare natin dito sa kay Marcos sa kang PBBM, ang kanyang supporter, lahat ay bayad. Bayad. Oh, bayad talaga. Dahil pag walang pera yon, nako po, impeach. Impeach talaga si Marcos. Impeach. Pag walang pera yon, impeach yon. Yung mga ginagawa nila, impeachable office talaga. Yung pagnanakaw, nako po. Hindi yun gawa-gawa. Mismo yung mga tao talaga na nagdala ng pera, sila yung nagpapatunay. Pero wala eh. Bayad kasi. Pero dito sa kay Sara Duterte, dito ang pinakamalakas. Dahil wala pang perang inilabas si Sara Duterte, yung mga taong sumusuporta sa kanya, organic, palakpakan. Tuloy tayo mga kababayan. Tuloy tayo. Dito labuha sa pagbungad pa lang to dito. Ito ang perception ko. Ito ang pananaw ko. Ito ang opinion ko. Announce, I find this interesting. You did announce that you already see enough votes for a solid impeachment case against the vice president. So given that you already see that there's enough votes to impeach her, all you need is 1/3. Nabilang yun na yun. What do you think should happen next? Well, what will happen next is the continuation of the proceedings before the Committee on Justice, where we will have a hearing as stated under the Constitution and as stated in the rules of impeachment of the House of Representatives. So we will proceed with the hearing. Of course, I admit I said that we have enough votes, and this statement was based on conversations with colleagues regarding the impeachment case. And in fact, Ma'am Karen, I admit that we probably won't have the same number of votes as last year. But based on... will they be more? More or will they be less? I'm not sure. I would think that it would be less. Bakit? Bakit less kaysa before? Natandaan ko noon parang 200 plus noon. Ngayon, ang hinahanap ninyo 100 plus lang. At saka parang may duda pa kayo na hindi kayo aabot sa 1/3. Nalampasan na niyo ang proseso eh.
may ano na, sufficient informs, then grounds, pwede na magbotohan. Dahil mayroon naman kayong boto. Bakit di pa nagawa? Duda pa sa kanilang mga ebidensya. Dito po mga kababayan, ito ang napakagandang balita. Dahil sa ginawa nila dito kay BP Sara, lalong lumalakas. Kita ninyo, kung napanood yung araw ng Davao nung nakaraan, at saka yung birthday ni Tatay Digong, kita nyo, dinagsa ng mga politiko doon. Yun ang nagabang, lumilin niya yun kay BP Sara. Yan. Sinong doon nagpunta? Yun ang mga organic na mga supporter. Kahit hindi DDS, kita nyo si Guanzon. Si Rowena Guanzon, dilawan yun. Pero sumusuporta kay Sara. Di ba? Walang bayad yun. Walang bayad. Yung nagbaback up kay yung sumusuporta ngayon sa administrasyon, itong mga kung baga yung linya sa sa mga kabila, yung tumatakbo na mga, sabihin natin, parang magpresidente sa 2028. Parang alanganin, di ba? May pira sila, pero walang supporter. There are concerns by some colleagues about the impending the coming elections, and alliances that have to be made in the coming months. In any case, So, kumbaga, wait, inamin sa inyo yun, ma'am. Inamin sa inyo, representative, ng ilan yung kasamahan na kumbaga yung dating bumoto na ma-impeach ang vice-presidente, ngayon sinasabi sa inyo, wag na. yes, Ganun ba I yun? will admit to that, and I will say that some of them expressed concerns. Alanganin kasi dahil yung budget kasi sa bayad, di tulad ng dati, na bayad agad. Pero di natin alam, yung pagkatapos ngayong Holy Week, magkaroon din yon. Di ba? Ang sarap yun, ang sarap. Pagkatapos mag-break, tapos bago mag-resume, may matatanggap sila, pero paano yun? Nasingitan ng crisis. Ito po mga kababayan na dito po sa crisis natin, huwag natin yung pagsabay natin yung crisis at saka itong impeachment ni BP Sara dahil ayon po sa mga mambabatas, pwede naman silang mag-multitasking. Gagawin nila yung patungkol sa crisis, gagawin din nila patungkol dito sa impeachment. Pero ito po maganda balita, kung totoo man ito, nakikiusap daw ang ating DFA secretary na nakikiusap doon sa Iran na pwede tayo makadaan dyan sa Strait of Hormuz. Pati yung ating mga seafarers ng mga Pilipino para makakuha tayo ng produkto doon sa agit ng silangan. Ayun, napakagandang balita yon. Ito po, itong vlog na ngayon nating araw, lahat to maganda. Itong mga ginagawa nito sa Justice Committee, ito ang pinakamagandang ginawa nila. Dahil ito ang nagresulta na si BP Sara lalong lumalakas. At napakaganda itong ginawa ng committee nito dahil ito ang mga nakikita kung anong klase, kung anong uri ang mga politikong meron tayo. Diba? Napakaganda ito talaga.
Kaya ito mga ginawa nila sa committee, hindi ito ikakasama natin. Maganda to dahil nakita natin kung anong kulay, anong klase silang politiko. Yan, walakpakan natin. That the vice president said that she was going to run. So a lot of them, especially those from Mindanao, are concerned about their political future. All right. Okay, but they're not concerned that they believe the vice president has to be made accurate where she spent the funds in question right now. Well, that's one of the things that I tell them. I would tell my friends that the issues are in fact the same as those listed or as those alleged in the impeachment complaints last year. And maybe it would be good to participate in the proceedings and see the evidence as presented before and as will be presented in the hearings before the Committee on Justice. Okay, so Alam nyo po Iha, Madam Zamora, kahit ano pang gawin ni BP Sara dyan, mag-present kung anong mga ebidensya niya. Kahit pa magpapatunay na yung mga paratang ninyo sa kanya ay salungat doon sa kanyang ebidensya, pero talo pa rin siya dahil kayo mismo ang bumuto dyan. Mali man o tama ang kanyang maisasagot dyan, mali man o tama ang kanyang ebidensya dyan, magpapatunay man sa kanya na lalo siya madidiin sa ebidensya o malilihis o masalbar siya sa ebidensya, parehas lang din ang boto, ipa-impeach pa rin ninyo. Diba yun naman ang script? Parang ngayon Lenten season ngayon. Kahit ano pang gawin, parang sa panahon ni Jesus Christ, yung andito pa siya sa mundo. Si Pedro at saka si Judas, yun ang papel nila. Yung papel ni Pedro, i-deny si Kristo. Yung papel ni Judas, ibibinta si Kristo. Wala na silang nagawa. Parang kayo, pinag-utusan na, you must follow the script. Naikunik ko to dito, Lenten season ngayon, Huwebe Santo. Kaya kahit Huwebe Santo, pag-usapan natin ito dahil ito wala naman silang pahinga daw, wala naman silang babakasyon, sabi ni Ate Claire, o hindi uso nila ang bakasyon, so tuloy-tuloy lahat na ginagawa nila. Ito ang mga magandang ginawa nila. Ginampanan nila para masolusyonan itong crisis at saka mapadali itong impeachment ni BP Sara. Napakaganda yung mga ginawa nila. Pero ito na po mga kababayan. Ito talaga lalo itong bumulusok itong popularidad ni BP Sara. Nakita ho ninyo kung ano-ano na lang itatapon, kung ano-ano na lang mga paratang. Ang daming kasong sinampa nila sa ombudsman. At saka ngayon may impeachment na nakaambang, ilang steps na lang, andoon na sa talagang korte. Pero ang popularidad ni BP Sara, marami ding mga politiko o mga tao na tunay na sumusuporta kay BP Sara. Organic, hindi binabayaran. Vlogger, sa mga Duterte supporter, libre, kusang loob. Parang ako, walang bayad, gumagastos pa para lang magkwento dito. Itong mga malalaki, mga vlogger na sumusuporta sa mga Duterte, nako po, palakpakan natin sila. Palakpakan natin sila. Kaya itong mga ginawa itong sa komite, itong sa Justice Committee, napakaganda to. Dahil dito mga kababayan, makikita natin
ang kulay, ang klasin pagkatao, ang uri ng mga politiko nito, lalo na ito si Ridon. Nako po, bakit ito galit? Bakit pala ito galit sa Duterte? Nakikita ko yun eh. Ito pala ang sinibak ni dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte dahil nag-represent yun sa mga pobre pero laging biyahe-biyahe sa labas ng bansa. Ang napakasakit, nadamay pati yung mga kasama niya dito sa mga kagaguhan na ginawa niya, yung trabaho niya hindi niya ginampanan ng maayos. Imbis yan magtrabaho ng maayos, biyahe ng biyahe sa labas. Kaya hanggang ngayon, yung ilong ni Ridon, umuusok sa galit. Dito, napakaganda na itong ginawa nila din. Nakikita natin at lumabas ang kanilang klase, ang kanilang uri, kung anong klaseng hayop sila. Pero parehas lang pala silang buhaya. Ito si Madam Zamora, ito ang klase sa buhaya nga napakakinis ang kaliskis. That you see enough votes, there's a solid impeachment case. Did you imply that already at this point, since it is sufficient in form, substance, and grounds, that it already be brought to the plenary? Not yet. Of course, we will follow the rules on impeachment proceedings, and we will still have to determine probable cause as stated in our rules. And maybe for the understanding of others, what we are doing right now is a preliminary investigation akin to the preliminary investigation in criminal cases. So while we said that it appears that we have the numbers, we still have to go through the process. We still have to vet documents, verify the authenticity of these documents, especially. Di ba nagkaroon ng sufficient grounds? Hindi pa pala na-verify yung mga authentication dyan sa mga ebidensya. Pero nagkaroon ng grounds, sufficient grounds. Yan. Sufficient informs. Nagkaroon na pero wala pang authentication doon sa mga ebidensya na i-presentar nila. Ang ganda. Ito ang pinakamagandang ginawa nila. Follow the rules. Yung procedure sinusunod nila. Pero yung nasa loob ng procedure, hindi nasunod. To the complaint and to the answer, if ever. Oh, all right. Nilinaw rin nga ito ni Representative Luistro na talagang nag-iingat kayo. Nag-iingat siya na masundan ang mga rules. Kaso, di ba? Para hindi nga Sinundan ang rules, pero yung nasa rules, hindi nasunod. Binubutuhan ninyo, sufficient in form, sufficient in substance, sufficient in grounds. Tapos, yung authenticity, wala pa. Bakit nagkaroon ng ground? Bakit nagkaroon ng grounds? Nagkaroon ng forms? Nagkaroon ng substance? Ano mang pinagbasihan? Sinunod lang yun. Sinunod doon. Yun ang rules. Pero paano yung laman ng rules? Nag-iingat pa yon. Sinasabi nila, nag-iingat sila. Nag-iingat pa yun na. Pero ano na, may nakabinbin na TRO doon sa Korte Suprema. May petition na nakalaan doon sa mga organic supporters ng mga Duterte. Palakpakan no natin. Yun ang wala. Yun ang sinasabi ko kanina. Ito ang kaibahan.
ito si BP Sara dumadaan talaga sa tamang proseso. Itong ginawa nila sa Justice Committee at itong mga ginawa sa mga nagpetisyon, dinaan nila sa batas. Pero yung kay Presidente Bongbong Marcos, yung impeachment complaint laban sa kanya ay dinaan sa pera. Dinaan sa pera, patay agad. Ulit sa Korte Suprema at yan ulit ang issue. So Yes. tama yun. So ang tanong ko, pagdating ng mga ebidensya, right? So let's say, I think the biggest here would be Madriaga as a witness. What is the latitude and the coverage of the House Justice Committee Okay. So, hearing, since under your rules, a non-member cannot ask, right, questions. Yes. The lawyer itself of the vice president cannot cross, right? They can't even ask questions to the witness themselves. They correct. can't cross, right? They can't challenge the witness. So ano ang hangganan, Representative, pagdating ng ebidensya po sa House Committee on Justice? Okay. So, let me clarify that first, Ma'am Karen. They are not allowed to cross to ask questions for the very reason that this is a preliminary investigation. And even in a prosecutor's office, the parties or their counsels are not allowed to do that. So it is the members of the Justice Committee who are acting as prosecutors, who are expected to propound questions to the witnesses. Sige, Part. Ano pong hangganan? Well, we are limited by this preliminary investigation. We are there to check the veracity. For example, as regards Madriaga, we have not declared him to be either a competent or an incompetent witness, contrary to the statements made by some colleagues that maybe he is of questionable character. So Mm. it is incumbent upon us to check the veracity of his statements and whether he was lying when he made his affidavit. Oo. But we will not be conducting all of the searching questions that are expected to come from the senators. Yes. Oo. Kasi I here to clarify that hypothetically, let's say some of your colleagues end up saying Madriaga is a polluted witness. Mhm. That's irrelevant to the trial itself because Madriaga can still be used against the vice president in the trial. It is only the senator judges who can determine if he is lying, right? Because you are not trial judges. So We are yan ang tanong. Darating si Madriaga, magsasabi siya ng testimonya. May mga congressman magsasabi, hindi yan totoo, polluted ka. May congressman magsasabi, totoo naman sinasabi mo. Technically, you can't write him off or include him in evidence. You can't. Because it's only in the trial proper that the senator judges can make the decision to say write him off or include him. Yes, and I believe that our chairwoman will be able to see whether the members are overreaching their Anong we're be able to see? Wala nga hong karapatan. Ang ginagawa ninyo dyan, naghanap pa lang kayo ng additional na mga ebidensya. Dahil wala pa kayong napatunayan sa inyong bit-bit ng ebidensya. Yung mga ginagawa ninyo dyan, napakaganda. Napakaganda para sa amin. Dahil nakita ko namin, matatandaan namin kayo sa 2028 kung sinong tatakbo sa inyo sa mas mataas pa na kung sino sa inyo tatakbo na senador. Nako po. Magbalot-balot na lang kayo. Wag na.
Alam nyo po, dito na kami susuporta sa mga gumagawa ng tama. Pero kayong gumagawa na parang kayo ang may tama, tinamaan ng lintik, mga buayat, mga kawatan, nako po. Wala. Ito po mga kababayan, dagdag lang ito sa crisis ng ating bayan. Ito po, napakaganda ito. Ito ang dagdag sa crisis natin. Crisis tayo ngayon sa ekonomiya, crisis pa tayo dito sa klase ng mga politikong meron tayo. Instead to sila na magpapagaan sa ating buhay, ito pa sila ang nagdagdag sa ating pabigat sa araw-araw. Ito mga klase mga taong to, pumunta kaya to sa mga opisina nila, umuwi kaya to sa bahay na mag-commute sila, kahit magkano yung presyo ng fuel. Wala sa kanila yung presyo dahil marami itong pera, bayad eh. Because most likely the senator judges just offhand, I've covered 3 impeachment trials already. They will want to hear him in the trial. Of That's course. for sure. Yes. Yeah, they will want to, right? And they will decide, they will cross him. But for sure, they will want him in. Tanong ko, of the House Committee on Justice, you need to secure him, right? You need to secure him. Pag sinecure nun yun na siya, what happens after? Do you, ibabalik niyo siya sa detention, right? Yes, because Oo. there is an existing case and Yeah. Dito paniwalaan nila yung tao nito. Ano mang integridad dito, nasa kulungan, ito ang witness nila against BP Sara. Nasa kulungan. Tapos itong mga witnesses patungkol sa kagaguhan na ginawa ng mga magnanakaw ng mga politician, itong 18 Marines, kinikwestiyon nila. Pero itong Madriaga, nasa kulungan, binigyan ng pagkakataon, pinaniwalaan itong integridad. Itong sinasabi ni BP Sara nga garbage in, garbage out, ito sila. of the last hearing when we approved the motions made then, we all agreed that of course the jurisdiction as regards Madriaga lies with the court where the case is pending, and Oo. we will be in coordination with the courts and the police and the other officials. Yeah, because his safety is imperative. Tama naman yun. Yes. Right? Representative Shell Diokno, I think, made that clear. Yes. And that he was the one who presented that, and tama siya. Right? The Salin is interesting because I firmly believe that each and every public official must explain how their SALN has changed while in office. Yes. Pero ang tanong, pagdating ng SALN sa inyo, kasi ang SALN in itself na tumaas is not a crime. Yes, In of itself, course. diba? In Yes. itself. O tumaas ang SALN ko, hindi criminal yon. The Yes. crime is determined if you are unable to prove. Pero yun ang pinagbasihan ni Redon. Dahil tumataas daw yung salin ni BP Sara. Wala namang krimen kung tumataas yung salin mo. Dahil lang sa galit ni Redon, kaya lalo gusto niyang ipipilit talaga. Maghanap pa sila ng ibang mga resources ni BP Sara. Maghanap sila ng mga company na binabanggit nila. Maghanap sila ng ibang mga resources na ni BP Sara na wala doon sa
na wala doon sa salin niya. Pero itong ginagawa ni Redon, sinasabi lang niya na sobrang ang haba o ang laki ng salin ni BP Sara, wala namang krimen. Atat na atat lang. Gusto lang bigyan ng mali. Gusto lang bigyan ng malisya. Napakaganda itong ginawa nila dahil dito sa pagkakataon nito, makikita natin kung sino mga tao dito ang galit kay BP Sara. Si Julestro, galit yung kay BP Sara dahil tinatawag yun ni BP Sara na hindi nakabayad sa utang. Si Redon naman sobrang galit ni Redon dahil napatalsik siya sa ama ni BP Sara. Ito namang si Laila de Lima, galit na galit yun dahil napakulong yun sa panahon ni PRRD. Ito namang mga nasa Makabayan Black na mga congressman, mga congresswoman, galit yun sila dahil natamaan sila doon sa pagpuksa ni BP Sara patungkol doon sa mga taong labas, kumbaga mga rebelde. Oh. Diba sila lahat andyan ngayon sa Justice Committee, sila lahat. Kahit anong sabihin ni BP Sara, kahit anong presentar ni BP Sara patungkol sa kanyang salin, lumalaki man o lumiliit, may reklamo. Halimbawa, ang liit ng salin mo, ang dami mong negosyo, hindi mo sinasali. Ngayon naman, pag sinali lahat na, ako naman, napakalaki naman ito. Saan kaya to galing? Kita natin, mga kababayan. Kaya itong ginawa nila, napakaganda yung ginawa nila dahil ito ang nagbigay ng pwersa sa mga Duterte. Makita natin, ang laming hindi supporter, hindi sila mga DDS, pero nakasuporta sila dito ni BP Sara. Palakpakan. Diba? Pagkakaalam ninyo, yung mga ginawa ninyo kay BP Sara, yung paninira ninyo, kung ano-ano na lang ipupukol ninyo paninira doon sa Vice Presidente. Pero ang totoo, ang backfire, kayo ang nasira. Diba? Legal ang pagtaas ng salin. Oo. It's So expected pagdating to ng increase. salin doon, pero pagdating ng salin doon, how far can the House go when clearly the camp of the Vice President for sure will not explain it in the House? Okay, so what we will do with that is, well, we subpoenaed Salens, I think based on the Salen. motion of Kong Redon, and that was approved. And I guess it will be used to show Sige, isapina ninyo. Dahil nag-iingat kayo, violation pala yun. Dahil ang pwede magsapina, ito lang korte, ito sa Senate. Hindi kayo dyan. Anong sinasabi ni Ate Jinky? Di ba nag-iingat kayo? Paano mag-iingat niyo? Huwag sobrang atat. Kaya dito po mga kababayan, makikita natin napakaganda itong ginawa nila dahil nakikita natin dahil sa kanilang mga ginagawa, lumalabas ang tunay nilang kulay. Kung ang mga trabaho nila ginawa ba sang-ayon sa batas or ginawa nila dahil hinahabol nila at pinagtripan nila ang isang politiko. Ang opinion ko dito, ginagawa nila ito para pigilan si BP Sara, para hindi maipatuloy ang magandang ginawa ni BP Sara at ang gusto nila na ipagpatuloy ang masamang ginagawa ng ating administrasyon ngayon. Nakakasama sa atin dahil kinuha nilang ating pera. Anong nangyari ngayon?
tinitipid tayo, di ba? Tinitipid tayo sa ayuda. Tigi-tigi, patsi-patsi itong ayuda. Hindi sila makapagbigay ng kabuuan ng mga support agad sa lunas ba sa atin sa gobyerno, lalo na ngayong crisis. Wala. Tinitipid nila. Inilalagay na yung nasa malitang pera, hindi talaga nila binuksan. Yun ang gusto nilang ipagpatuloy. Itong mali-malitang pera. Sino bang karaniwan sa kanila gutom sa pera eh. Yun ang gusto nila. Dahil pag si VP Sara na makaupo bilang presidente, nako po, goodbye rice kayo dyan. Yung mga magnanakaw, wala na po. Tanggal kayo. Noon dati sa panahon ni PRRD, yung mga politikong gumagawa ng mga kabulustugan, ipapatawag lang yun ni Rizzo pag may report sa kanya. Sabihin na, mag-resign ka na, huwag ka nang papasok doon. Hanggang ngayong araw ka lang. Huwag ka nang para lang hindi lang mapahiya yung tao. Rizzo'y na lang. Parang may graceful exit pa rin kahit gumagawa ng masasama. Kaya dito sila takot. Yung si VP Sara gusto niyang tumuwid ang takbo ng ating bansa. Pero itong mga salot natin, ayaw nila. Takot sila sa matuwid. Kaya gusto nila itong our president to be for 2028 na si VP Sara na matanggal talaga. Pero mo, ngayon, dito tayo sa DILG, si Rimulya. Ano pinapalabas nila? Mas epektibo ang kanilang paglaban sa duga dahil walang patayan. Walang patay na drug addict. Pero itong mga biktima sa drug addict, patay. Importante dahil alam mo natin, ang pinoproteksyonan ngayon ay mga durugista, hindi biktima ng durugista. Yon. Tapos dito sa ombudsman, iba din sa ombudsman. Instead na may magrereklamo doon patungkol sa isang opisyal ng gobyerno dahil ibubulgar itong mga katiwalaan na ginawa nila, ang nagbulgar pa ang imbestigahan. O diba? Lahat baluktot. Pagdating naman dito sa kamara, naku po, parehas kung ano ginawa doon sa itasan hanggang dyan sa medyo pababa konti. Parehas. So, ang script sinusunod. Kung baga sinasabi na ikaw ang magdala sa papel ni Pedro, magsinungaling ka. Ikaw magdala sa papel ni Judas, mag-traidor ka. At hanggang dito lang po, ito po Sir Rinibay. Salamat. God bless sa ating lahat.